So, the interior floor system has W12 by 19 section. So, ito pangalan lang to ng bakal. So, ibig sabihin ito yung beam niya, no? Ayan. Equivalent section of W310 by 28.3. Yung pangalan ng section, no? So, yun na yun. Then, space are shown. The floor system shown support the following given pressure loads. Floor dead loads. O, yan yung mga floor dead loads, sinabi na. Steel deck, 1.76 kilopascal. Electromechanical, 0.1 kilopascal. Ceiling, 0.5 kilopascal. Floor finish, 2.0 kilopascal. Floor live load, type of occupancy, office, binigay na rin, 2.4 kilopascal. Determine the largest uniform load in kilonewton per meter that W1219 beam must support. Sa tingin nyo, nasaan yung pinaka mabigat na binubuhat? Anong beam? Kasi di ba ito, kung titignan nyo, two-way ba to or one-way? So, ito yung shorter span, 1.8 divided by 4,000. Less than 0.5 ba? So, ibig sabihin, one way. Yay! Mas masaya pag one way. Ito din, syempre, one way din yan. Ito one way. Sa tingin nyo, alin yung may pinakamahaba na ano yung span? Di ba ito, ano yung span nito? 1.8 divided by 2, 900. Ito din, 900. Ito, 850. Ito, 850. Ito, 750. Alin kaya yung beam na magbubuhat ng pinakamabigat? Kung pare-pares lang naman sila na mayroong dead load and live load. Siyempre, kung alin yung mas malaki yung area, yun yung mas mabigat na binubuhat. Ito. Itong part na to, tama ba? Siyempre, mas malaki yung area nito. Mas malaki yung binubuhat nito, no? Ha? O, multiply. Lagay na lang natin, this is the W dead load, W1. W2. Okay? So, for the W1, unahin na natin yung W dead load. So, ano-ano yung mga meron sa W dead load? Una, nandiyan yung W ni steel deck plus W ni electromechanical plus omega ni ceiling plus the omega ni floor finish. Diba ang formula natin ng W kapag one-way slab, that is the W multiplied by L over 2. Ano yung L natin dito? 900. Actually, kahit hindi. Yung L over 2 na, ang L over 2 mo na dito is yung 900 and 850. Bakit? Kasi ito yung consider mo. Una nito, ito yung W1. 900. Tapos ito, 850. Pero pwede rin naman na, since magkakamukha naman siya na puro W, pwede na yung W dead load is equal to W ng steel deck plus W ng electromechanical, W ng ceiling plus the W ni floor finish. No, pwede mo siyang i-add. So, yung W ng dead load is, paki-add na lang, 1.6 plus 0.1 plus 0.5 plus 2.0. So, magkano yung W ng dead load?
4.11 talaga? 4. Parang mali ako nasulat. 1.76 pala. Ang unit nito is in kilo Pascal. And then, para ma-solve mo yung omega ng dead load, no, i-multiply mo lang yung W ng dead load sa length na lang, no? Pwede naman yung L/2, ito yung L1, ito si L2. Pwede. L1/2, para makita nyo lang yung formula. Pero yan nga, since nahati naman na natin, i-multiply natin yan sa 1.75. That's equal to 900 plus 850. So, magkano yung W dead load? That is 4.36 multiplied by class, di ba yung sa formula kanina, may nakita kayong ganito, yung W times L/2. Yung L/2, ito yung shorter span na, di ba? Ito yun. So, ang ginawa ko, para L/2 na siya, ginawa ko na siyang 900. Tapos ito, 850. So, pagsamahin mo na lang, 900 plus 850, millimeters yun, ano? That maging meters. So, that is 1.75. Meron ka ng omega ni W dead load. Tapos ngayon, for the live load, box mo na yan, dead load na yan. For the live load, given naman yung W ng live load, no? Ano yung given? 2.4 kilopascal. So, saan mo siya i-multiply para maging omega siya ni live load? So, the W live load, again, dun pa rin sa 1.75. So, omega ng live load is 2.4 multiplied by, so, magkano yung omega ng live load? 4 kilonewton per meter. So, kapag hinahanap lang naman kapag service loads, so, ang W total natin is equal to W dead load plus omega ni live load. Okay, magkano to? 11.83. Pero pag hinahanap factored loads or the ultimate loads, that is equal to 1.2 W dead load plus 1.6 W live load, no? Ito yung ginagamit natin 2010 pa to, pero sa 2015 ito din naman. So 1.2 by ano yung dead load? 7.63 plus 1.6 times. So magkano yung ultimate loads? Yes po. Pero marami yan, no? Ang tawag dyan is the load combination, no? Load combination, ang dami niyan. Ay, wala pa rin dami. Hindi, papakita ko lang sa inyo. Marami to. Actually, sa board exam dapat daw kabisado to. Pero, ang ginagamit lang kasi sa board exam ay ito, yung 1.2, 1.6. Ayan. Mamaya, papakita natin yan. Last problem. Magbe-break pa tayo.
Tapos na. Yun, break ang gawin. Sir? Less problem na sa loads and structure. Hoy, hindi tayo makakapag may mawawalan tayo ng klase, may CE Fest. O sige, sabi nyo, okay lang. Huwag nyo ako sinusubukan. Jeric lang, sir. Jeric. Ano naman kayo ni Jeric, sir? Kaya ko. Huwag kang maglalaro ng CE Fest. Huwag kang maglalaro ng CE Fest. Huwag kita makikita magpapasikat dun. Huwag kong makikita ng bubuwaya ka dun. Puro na lang play. Puro na lang, ha? Puro ano na lang, puro play for. For me. Wait ba, ang dami nyo dito. Ang sakit na sa likod, ha? Oo, that's diretso sugod. Ay, ito 2 ways lab. Tinuway ba namin to? Tinuway namin. Hindi, baguhin natin to para medyo may thrill. Binago ko yung gitna, no? Kapag magulo na ang mundo. Ay, may sa one way na sa two way. Two-way. Sinabi ko yun, Hindi ko lang nadinig siguro. Hindi, nakasulat lang. Less than or equal, sir. Ay, greater than equal. Ito yung So, sir, pag kumukong nga ng 0.5. two-way na siya. Basta 0.5 or equal to 0.5. Pero naalala ko, nagpa-quiz ako niyan one-way na lang namin. Sabi ko, hindi pala ako nagturo ng two-way. Sige, wag na. Alam, makakapag-share moment pa tayo mamaya. Perfect. Break mo na, sir. Okay. So, basahin muna natin yung tanong. Makinig. Makinig po muna tayo. Yung mga bagong dating may ingay. Si Babas. Ay, hindi ba? Okay. The floor system. Hindi ko na diretso na natin record. Okay na yun.